Ang tawag ay dumating ng maaga sa isang Martes. Nakaupo na ako sa franda ng maliit kong bahay sa labas ng lungsod. Nanonood habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga bundok. Naging magang gumising ako mula nang magiwalay kami. Hindi na madaling antukin, kaya tumigil na akong lumaban. Nag-vibrate ang telepono ko. Unknown number. Halos hindi ko ito sinagot. Gino Volkov, si Dr. Elena Petrova, ito mula sa Children's Hospital sa Moscow. Tumatawag ako tungkol sa anak ninyo na si Alexei. Umayos akong upo. Anak ko? Isang salitang hindi ko na narinig na directed sa akin sa loob ng tatlong taon. Ano ang nangyari? Okay lang ba siya? Si Alexei ay na-diagnose na may acute myeloid leukemia. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Ibinigay ng kanyang ina ang inyong contact information bilang potential donor. Ang dating asawa ko, si Natalia, ang nagbigay ng numero ko. Si Natalia na gumugol nga 3 taon sa pagsasabi sa aming mga anak na iniwan ko sila. Si Natalia na binlock ang numero ko at ibinalik ang lahat ng sulat ko nang hindi binuksan. Si Natalia na nag-text sa akin pagkatapos ngang hiwalayan na nahihiya raw ang kambal na tawagin akong ama. Ngayon kailangan niya ako, andiyan ako sa lupngan, 6 na oras, sabi ko. Ako si Dmitry Volkov, 41 taong gulang. Trabaho ko bilang wilderness guide sa Timog Kanlurang, Russia. Namumuno sa mga hiking at camping trips para sa mga turista na gustong maranasan ang mga bundok. Bago iyon, ako ay history teacher sa isang high school sa Moscow, kumikita ng mayos, namumuhay ng normal kasama, ang asawa at kambal na anak. Natapos ang buhay na iyon 3 taon na ang nakalipas ng magpasya si Natalia na hindi ako sapat. Ang biyahe patungo sa Moscow ay tumagal ng 5 oras at kalahati. Pinilit ko ang speed limit buong daan. Ang lumang sasakyan ko ay umiingay sa mga daanan ng bundok at pababa sa patak na lupain. Hindi ako tumigil para kumain o maggas maliban sa isang beses na gamitin ang banyo. Ang aking mga anak, sina Alexei at Nikolai, ay 11 taong gulang na ngayon. Huling beses na nakita ko sila ng personal, sila ay 8 taong gulang, nakatayo sa driveway ng bahay na dating akin, nanonood habang nilalagay ko ang mga kahon sa rental truck. Papa, bakit ka alis? Tanong ni Nikolai. Hindi ko kayo iniiwan. Anak, lilipat lang ako sa ibang bahay. Makikita ko kayo tuwing weekend, pangako. Hindi ko na sila muling nakita. Sigurado si Natalia dito. Napakalaki ngang hospital. Isang malawak na kompleks ng gusali na konektado ng mga walkway at tunnel. Puno ng batang may sakit at takot na mga magulang. Natagpuan ko ang oncology ward sa ika-4 na palapag at binigay ang pangalan ko sa nurse. Ginu Volkov, hinihintay kayo ni Dr. Petrova, pero may gusto munang makipag-usap sa inyo. Tinuro niya ang waiting area. Nakaupo si Natalia sa isang plastic chair. Mahigpit na hawak ang paper cup ng kape na parang iyon lang ang nagpapanatili sa kanya. Mas matanda at mas payat siya kaysa sa naalala ko. Ang dating kumpiyansa niya ay nawala. Napalitan ng guwang at desperadong itsura. Nakita niya ako at tumayo. Dmitry, Natalia. Nakatitigan kami sa loob ng 3 taon na katahimikan. Salamat sa pagdating, sabi niya sa wakas. Alam kong hindi ko deserving. Nasaan si Alexei? Room Nelia sa kaksitoista. Natutulog siya, mahirap sa kanya ang kemo. At si Nikolai, kasama ang lola. Gusto niyang sumama pero akala ko, mas madali kung wala siya rito sa testing. Saan ako pupunta para sa bone marrow test? Nasa second floor ang lab, sasalubong sa iyo si Dr. Petrova. Inabot ni Natalia na parang gustong hawakan ang braso ko pero pinigilan niya ang sarili. Dmitry, alam kong masama ang pagtatapos natin, pero kailangan ito ni Alexei. Kailangan ka niya. Kailangan niya ako ng 3 taon na, Natalia. Ikaw lang ang hindi pumayag. Lumakat ako palayo bago siya makasagot. Tumagal ng 1 oras ang compatibility test. Kinuha nila ang dugo ko, swab ang pisngi, at pinasagot ang medical history.
Si Dr. Elena Petrova ay maliit, mabait ang mata at mahusay ang pagkilos. Ipinaliwanag niya ng malinaw ang proseso. May preliminary results kami sa loob ng ilang oras. Kung compatible ka, pag-usapan natin ang susunod na hakbang. Anuman ang kailangan ng anak ko, sabihin niyo lang kung makatulong ako. Nakaupo ako ng 3 oras. Iniisip ang mga anak ko at ang mataon na nawala. Nang bumalik si Dr. Petrova, iba na ang mukha niya. Gino Volkov, sumama ka sa akin. Dinala niya ako sa isang maliit na conference room. Doon may 2 doktor pa. Si Dr. Ivan Sokolov, head ng hematology, at si Dr. Olga Kuznetsova, chief ng genetics. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik si Dr. Petrova na may ibang ekspresyon sa mukha. Ginong Volkov, sumama ka sa akin. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto kasama ang 2 pang doktor. Hindi ako makapaniwala. Impossible. Anak ko siya. Nandito ako nang ipanganak sila. Walang paternal DNA match sa pagitan ninyo, sabi ni Dr. Kuznetsova. At batay sa genetic markers, malamang na wala ring match kay Nikolai. Ang ibig ninyong sabihin, wala sa kanila ang anak ko. Exacto. Hindi mo sila maring maging biological father. Nagikot ang mundo. Hinawakan ko ang mesa. May isa pang bagay. Dakdak ni Dr. Kuznetsova. Sina Alexei at Nikolai, fraternal twins. Posibleng magkaibang ama sila. Tinatawag itong superfecundation. Tinitigan ko sila. Magkaibang ama? 2 lalaki na hindi ako? Sa panahon ng conception, mukhang may relation ang dating asawa mo sa hindi bababa sa 2 ibang lalaki. Nang mag-isa na ako sa kwarto, parang gumuho ang buong mundo ko. 11 taon ng pagmamahal, pag-aalaga. At paniniwalang ako ang ama, lahat iyon kasinungalingan. Nang makita ko si Natalia sa cafeteria, diretsahan ko siya. Nagsinungaling ka sa akin ng 11 taon. Umivas siyang tingin. Andrei Kuzmin at Viktor Romanov. Natagpuan sina Andrei at Viktor pagkatapos ng 3 araw. Si Andrei ang partial match. Siya ang nag-donate ng bone marrow para kay Alexei. Si Natalia at ako ay hindi makaibigan, pero nakakasundo kami para sa kapakanan ng bata. May hawak pa rin akong larawan sa mesa ko, ang unang soccer game nila nung 6 na taong gulang sila. Nakangiti ako sa likuran nila. Ngayon, hindi na ako nalulungkot kapag nakikita ko ito, nagpapasalamat ako. Dahil sa huli, hindi dugo ang gumagawa sa isang ama. Ang pagpapakita, ang pagmamahal, at ang pananatili sa tabi nila, iyon ang tunay na sukatan. Ano sa tingin mo? Ang biolohiya ba o ang pagmamahal ang tunay na bumubuo sa isang magulang? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito. Salamat sa pakikinig.